liter ng premium. Platinum sa Caltex yan. Ayan ha, 500 pesos yung pinakarga ko. 3.8 liters lang. Ngayon, so lumalabas. Guys, lumalabas na 130 pesos isang litro. Mali yung system nila. Mali yung system nila. Nagpagas ako. Anong solusyon dyan? Magpabaga siya ayaw kasi ba? Guys, tinotal namin ni ate. Bali ano? 395 lang. 395 lang yung lumalabas na babayaran ko dapat. O, kung hindi ka marunong, hindi ka vigilante sa ganitong sitwasyon, possible na malulugi yung magpapagas dito, madadaya to. Madadaya to, guys. Dapat maging vigilant din kayo. Alam niyo yung nakalagay ron. Sa nakalagay rito kasi mali, oh. Ngayon, siguro ako napansin ko agad paano yung mga ibang nagpagas na rito. Lugi na yon, guys. Paano, guys? Hindi na maging aware na lang tayo. Tingnan nyo na lang yung system, pati yun nanditong nakalagay nila sa chart nila. Yon, guys, yun lang, munting paalala lang. Yon, guys, bago umalis doon, sinabi ng staff nila na kaninang umaga pa daw yun. Ibig sabihin, yung kaninang umaga pa daw yun nakasystem, ibig sabihin, lahat ng nagpagas doon is mali. Lahat yun, lugi. Lugi, hindi sakto yung mga pinagas nila. Ngayon, buti na lang ako, napansin ko agad. At meron akong lakas na magreklamo kasi nung tinototal ko lang siya kanina sa punto, alam ko nang may mali. Sabi ko pa, ganun. 103 isang liter, lumabas lang na 3.8 liters yung 500 pesos ko. Kaya ganito, guys, kapag magpapagas kayo sa ganyang mga gasoline station, kahit big companies pa yan or maliliit na gasoline station, titingnan nyo yung chart nila. Kasi baka mamaya madali kayo. Ako, muntik na ako madali. Buti na lang, medyo learn tayo sa ganyan. Ano, guys, mag-iingat kayo palagi ha. Yo, yo, yo. Ako nga po pala ulit si Mike. Magandang araw sa inyong lahat. Yan po yung isang post sa Facebook na ating nakita at pumasok sa ating na screen at napanood natin. Alam niyo ho, mga kababayan, yan ho ang pag-ingatan natin. Ang tawag dyan, yung mga gasolinahan na ganyan, hindi nila na-check o may intention, maari yung iba ha, na hindi kinakalibrate at pabor yung calibration sa kanila. Ika nga, lugi ang mamamayan. Alam niyo ho, dito din sa lalawigan ng Aurora, mayroon pong ganyang karanasan tayo at isinumbong natin yan. Ipinaalam natin sa noon ay galit sa pagtaas ng mga presyo di umano ng mga petrolyo product dito sa lalawigan ng Aurora. So si dating nung hindi na dating konsehal Eric Cordoba, ngayon ay Vice Mayor siya ng bayan ng Maria Aurora. Binanggit natin sa kanya rin kasi noon siya ay talagang hindi niya gusto yung, sabi niya, bakit doon sa Castañeda ganito lang ang presyo ng mga gasolina, pero pagdating dito sa Aurora ay ang mamahal na ng gasolina. Kaya inireport ko sa kanya yung isang bibilhan ko dito sa may barangay San Jose, okay, at dito sa Maria Aurora. At ngayong binili kong 2 litro ay wala sa 2 liters. Pero ang babayarin ko sa kanya ay 2 liters. Nandun ho yan sa nakaregister doon sa machine nila. So, pero kinorek ko naman kaagad nung nandun ako. Sabi ko, bakit yung laman nung aking basyo, yung laman nung aking yung mineral water, sabi ko, bakit yung binili ko walang 2 liter? Bakit yung 1 liter kulang? Bakit yung 1 liter kulang? So, dapat calibrated para yung binibili mong 1 liter ay 1 liter. Nagbabayad ka naman ng tama para doon. So, nung una ayaw nilang magkarga dahil sa bote at doon sa galon ng
ngayon, dahil ako ugali ko na nakagalon lahat yung aking, pag ako'y bumibili, ini-instruct ko yung mga anak ko na pag bibili kayo ko sa mga motorsiklo, tricycle, lagi kayong nakagalon o nandun kayo sa may 1.5, 2 liters na mga galon ng soft drinks para ma-confirm nyo kung nakakalibrate tama ba yung litrong lumalabas dun sa hose ng pump machine. Okay? So, kinwestiyon ko bakit ganun. Tama naman yung babayaran ko. So, nung una ayaw nilang magkarga. So, nagtataka ko bakit ayaw. Sabi ko, yung ano ko naman, maya-maya, kinargahan nila yung aking galon. So, nakita ko, bakit wala sa litro? Yung dapat na 1 litro, wala. So, 2 litro ang binili ko, wala rin. Ngayon, sabi ko, bakit ganun? So, nagtinginan sila at ang sabi nga ay, kumbaga, anong ginawa ko doon? So, ikinorek nila. So, ginawa nilang puno na 1 liter yung binili ko. So, 2 liters kasi yung binili ko. So, inireport ko yan doon noong nakapahinga at hindi na konsyal ng bayan si Eric Cordoba noon. At kasi siya nga yung galit din sa mga bakit mataas daw dito sa lalawigan ng Aurora yung mga petrolyo. So ngayon, pinuntahan niya. Ewan ko lang kung ano nang nangyari, kung privilege hour niya yon, kung ano. Sabi ko, meron tayong mga gasolinahan dito na hindi nakakalibrate, no? Dapat yan, yung 20 liters na galon, pag nilagyan ng 20 liters ang pinakargan nyo, dapat 20 liters. Kumbaga sa mantika, 'di ba? Kung 20 liters yung galon. Kung 4 liters yung galon naman, yung parang sa langis, ay dapat 4 liters. Kasi kaya nga lang, marami maraming wala namang relasyon sa Diyos o takot sa Diyos na dito sa Pilipinas na hindi naman nyo nakikita kung anong pumasok doon sa tangke ng motorsiklo o galon ninyo. Akala nyo 20 liters, hindi naman pala, kulang, di ba? So, hindi nakakalibrate. Maraming ganyan iba't intentional talaga na ginagawa nila yung ganun. So, meron pa ho dito sa bahay ng Maria Aurora, going to San Joaquin, itip ko sa inyo, going to San Joaquin, okay, hindi, ngayon, magpapagasolina ko, ayaw nilang magpagasolina dun sa by liters or yung 1.5. Ayaw nila. Ay, nako, duda na ako. Kaya kahit kailan, hindi na ako nagpagasolina doon. Kaingatan nyo ho, kung ang isang gasolinahan, ayaw nilang maglagay sa galon. Kung ano pa yung sabing ruling nila. Basta bibili ka kahit sa bote o sa ano yan. Wag lang yung masisira yung lagayan mo na talagang baka sumabog. Wag yun. Pero paano ko yung bibili na panggaas nila o panggasolina nila na ubusan? So, hindi sila magtitinda. So, maaaring mahuli ho sila. Or kung saang sabi sa akin nila, hindi rin sila naglalagay sa by 1.5 or 2 liters na galon ng soft drinks. Sa ibang lugar, payag yan. Di naman bawal palagay ko yung ganyan At talagang maski sa Baler, sa ibang bayan, sa Dipakulaw o San Luis, pag napapakarga kami, hindi binabawal. Kaya dito, pag nagpapakarga ako sa isang parang suki ko na dito sa Maria at yan sa San Luis, may branch sa Baler, meron din, accurate naman yun sa kanila. Kasi pag bumili kami talaga, dala namin yung galon. Okay, hindi ko na pupurihin, baka sumikat pa yung gasolinahan na yan ngayon, sabi ko, yung iba rin na binibilhan ko rin na ibang uri ng brand ng gasolina dito sa Aurora, accurate naman. Pero tanging itong papunta ng Maria Aurora, dayo ito. Hindi nyo mabibilhan ito ng naka 1.5, 1 liter o 2 liters, hindi ho pwede dahil ayaw nila. Diyan na kayo magduda kung ano sinasabi ko. Malamang ang hindi calibrated. Yun lang masasabi ko. Yan ang hinala ko dahil hindi nila kayang ipakita na bibili ako ng 2 liters, hindi na kayang ipakita na 2 liters ang lalabas. Kaya marami hong ganyan na akong nabalitaan sa ibang mga motorista doon sa ibang lugar o dito na may pinakargan daw sila somewhere kung saan na
yung kinarga nila ay hindi accurate. So, biglang naubos. Yan ho. Pag sa tangke ng sasakyan at hindi nyo na nakita kung hindi pumalo, kung by liter ang pumapalo doon sa inyong gauge na sasakyan. Naku, nakakatakot. Kaya ako rin, kahit nung nagbibiyahe ako noon by gallon, tsaka ako nililipat. Dahil hindi mo na matitiwalaan ng mga gasoline stations. Lalo na yung mga, hindi naman lahat, pero itong napanood natin ito, branded ho ito pero bakit ganun? Gagawan nila ng paraan. Totoo yan. Basta marami akong karanasan sa calibration kasi ang mga kinakalibrate, timbangan, para accurate ang mga tubig, ang mga gasolina, yan ang mga kinakalibrate, yung mga injection pump kinakalibrate para equal. So may basic knowledge ako dyan sa mga calibration. Kaya malalaman nyo kung tama yung mga gasolina na ipinapasok sa mga sasakyan ninyo, kung accurate yan pag dinala nyo sa galon at doon nyo ipinalagay. Yung galon na nakikita, lagyan nyo ng pentel pen para makita ninyo. Yun ang payo ko sa inyo. Panahong ito at sa huling araw o sa mundong ito na makasalanan, maraming makamundo at nag-i-interest na manakawan pa ang mga mamamayan, ang mga motorista. Kaya naghihirap ka o hindi, o mayaman ka o hindi, basta yung papasok sa tangke ng sasakyan mo, kulang. Yes, at sana yan laging i-monitor. Minomonitor ng mga PNP, nakikita natin. Pero hanggang tingin lang nila ng presyo. Pero sana ma-monitor kung magdala sila, ang munisipyo magdala rin lagi sana. O meron naman naka-assign dyan sa komitiba, o i-check ng munisipyo na dapat, I think tungkulin nila, hindi lang naman timbangan ng tsatsikin nila at kukumpiskay nila Dapat surprise nila lahat ng gasolinahan dito sa lalawigan ng Aurora, ng bawat LGU o ng DTI, para malaman kung ilan dyan ang mga magnanakaw ng mga gasoline stations. Magdala sila ng 20 liters, 10 liters, pakargahan nila. Yes, makikita mo yan. Pag ayaw nilang kargahan yan, takot yan. Bakit? Kasi hindi accurate. Baka yung 20 liters mo ay lumabas na 15 liters lang yan. Nako, marami yung ganyan. Mga ganid, mga magnanakaw at talagang nag-i-interest. Malaki na ang tubo nila sa petrolyo. Dahil walang deregulation. Hindi naman kayang kontrolin ng gobyerno yan Malibang presidenteng ubod ng tino. Pag sinabi niyang walang magtataas, wala. Ay ganun dito sa atin pinagbibigyan ng mga gasoline station na magaganda na ang tubo, kita nila, tapos yung ibang mandaraya pa, ay nako, dapat yan i-check po, regular ng LGU, checkin nila kung accurate yung mga. Magdala sila ng 1 liter, tingnan natin kung 1 liter yan, lahat ng gasolinahan dito, okay, kasi madaling dayain din yan nadadaya din yan ng mga nagka-calibrate ng mga gasolina. Okay? Para yung labas ng gasolina sa ilalim ng tangke nila, sa pump nila ay accurate. Hanap niyo ba yung mga masasarap na bigas na ihahain sa inyong hapagkainan? O nais nyo ring magtinda sa inyong sari-sari o rice dealer store? O mag-online rice business? Halina kayo dito sa Cheran Ladja Rice Retailing na laging handang pagsilbihan at tulungan kayo. Available sa kanila ang masasarap, malalambot, de kalidad, napakagagandang uri ng mga bigas na pawang inani sa lalawigan ng Aurora. Kaya't ito'y first class at hindi durug-durug na nasa tamang presyo at husto pa sa timbang. Ang Cheran Rice Retailing ay matatagpuan sa Barangay 4 sa bayan ng Maria Aurora sa Aurora Province, sa Mangasar Street, corner ML Quezon Street, patungo ng Maria Aurora Public Market. Ang Cheran Ladja Rice Retailing ay kompleto sa dokumento at business permit. Makabibili sa kanila ng wholesale at retail price. Sila ay namimili rin ng mga aning palay sa magandang presyo. Maaari silang tawagan sa 0991-835-8153. Sila ay bukas mula umaga hanggang alas 8 ng gabi. So ano pang hinihintay nyo? Bili na! Tale as old as time, true as it can be.
barely even friends. Then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least. Both a liquor scared, neither one prepared. Few Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co reporting.